Okay, so eto na nga, nagsalita na po etong si Martin Romualdez at nagbanta pa na ang sabi niya, "Once na ilaglag niyo ako, ilalaglag ko din kayo. Marami akong alam sa kasalukuyang administrasyong ito." Sabi pa niya, kung ito ay isang planong politikal para patalsikin daw siya, abay hindi daw siya mananahimik at hindi niya hahayaang mag-isa. O, di ba? So, eto po yung video guys, panoorin po natin. Tignan natin ang sinasabi ni Tamba. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? So dito ay umiiwas na siya. Inilalabas na yung kanyang picture na hindi siya ang mastermind. Right? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. But pwede kang magsabuatan. That's true. Hindi naman pwedeng kayang magawin ng isang tao lang like yung Speaker of the House. So nagsabuatan kayo, di ba? Which is yan ang expose ni Zaldico. Alright? Pwede siya pwede lumabas sa picture dito kasi mukhang kumbaga, ang sinasabi niya dito, pinanood ko na yung buo niyan, na bago tayo nag-vlog, na parang wala siyang bahid ng korupsyon. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. Pero pwede kayo mag-connives. Di ba? Sabi nga ni Zaldico, inutusan etong si Pangandaman, si Bersamin. Well, alam na natin yan, na nagsabuatan sila. But, sige, pakinggan natin. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies... It begins in the executive, meaning, executive branch kay bangag. So kaya nga ang question natin, ano ang nakalagay dito sa affidavit na sinasabi niya, na sinabit niya sa ICI? Nakalagay ba na si Marcos Jr. ang kanyang pinsan na ang tunay na nag-utos o kung ano pa yung mga attachment, katulad kanina ng sinabi natin? Ito ba ay sincere? Ito ba ay what? Palabas lamang. Tignan natin. And departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program, and that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. So, pinapaliwanag niya na hindi lang siya not the Speaker alone ang decision maker. So, may nagde-deliberate. Alam naman natin yun, na nag-deliberate, nag-uusap, nagsasabuatan, pare, dagdag mo yung ko dyan, no? Di ba? Idagdag mo yung 10 billion, 3 billion, mga ganon, di ba? So, hindi naman aakto ang isa lang kasi magkakasabwat nga kayo dyan sa Congress. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. 85 committees na pwede nagkasundo para tumanggap ng mga male-maleta. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. Bullshit. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs, and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations, or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget. So, pinapaliwanag lang niya yung process ng budget, di ba? Pero again, mga kababayan, ang nakikita talaga natin dito sa first part na lumalabas siya sa picture na hindi siya yung mastermind. Di ba? Kaya nga dito, nung pinanood ko, kulang pa rin to eh. Wala pa siya actually ina-expose talaga ng todong-todo. Pero the fact na sinasabi niya na ang executive branch, understandable, na ang bangag talaga, ang bangag, ang pinsan niyang bangag. And it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber.
It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, Well, naintindihan namin kung paano yung process ng budget. Di ba? At naintindihan din namin na pwede kayo magsabuatan lahat. My goodness. Ilaglag mo na. Kung gusto mong ilaglag mo na si Bangag. Ang dami pang pasikot-sikot. and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question: where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has 0 ghost and 0 substandard flood control projects. 0. Inayos din And naman. that is verifiable. To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires 2 things: Nagkakasabuatan. budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility, So, hugas kamay talaga siya. Malinis. Walang bahid. Hindi siyang mastermind. I-check daw. Unwilling siya na ipakita ang mga listahan ng kanyang mga proyekto sa flood control. Wala siyang ghost project. Pakinggan natin ang kasinungalingan. with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, Bakit tayo maraming ayuda? Sabi ni Luistro, dahil kay Speaker. Dahil yan kay Speaker, yung mga ayuda. Naku naman. 2 people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. Okay, the former Senate President and Chairman. Siyempre, lalabas sa picture si Zaldico at si ano tawag dito, si Escudero ang kanyang sisi. Ganun talaga, no? Talagang hugas kamay, walang kasalanan, bukod tanging pinagpala na malinis. Pero tignan mo naman. Once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have Oh, gusto nga namin kaya gawing bopis lahat eh. Diba? every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. Aba, hard-earned money. Tapos ng property mo sa Espanya, magpaliwanag ka. Di ba? Ang rancho mo sa Spain. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated.
So I asked Alam mo sa nakikita ko nag-aaway-away na yung mga yan. Kasi meron naman akong sinabi dati pa sa inyo na talagang naglalag-aaway na ito si Satanas at saka ito. Mukhang baka hindi na nga abutin ng 2028 si Bangag. It's either, kasi kung mapapansin niyo yung flow ng government, yung government ni Bangag ngayon, nag-resign si Anyo, si Galvez, nakita niyo, mukhang tignan natin. the Ombudsman and the public these questions. Who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. So kung yung sworn account niya, sworn statement niya, mga kababayan, mga palangga, na sinubmit, okay, nasabi niya dapat ilabas ng ombudsman, di ba? Bakit hindi niya binanggit ito? Bita yung triumvirate, sabi nga ni Palangga, na wala ka Palangga, si Joey B. So anyway, kung nakalagay doon yung testamento niya, sworn statement niya, ang pangalan ni Sandro Marcos, si Satanas, ganyan-ganyan. Very safe kasi yung kanyang statement, executive. Marami kang pwedeng sabihin, pangalan sa executive department, di ba? Lahat ng mga kabinetes ni Bangag. Pero hindi niya ma-pinpoint yung pangalan ni Marcos Jr. Dapat dito pa lang sa pasabog na to, na ang mastermind ay ang pinsan kong addict. Pero syempre, tignan natin kung hanggang saan ito. Mamaya analyze natin pinagsasabi nito. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with Naniniwala daw siya sa legal system kay Boying Remulla. Alam mo hindi nilabas yung iyong affidavit, but hindi ka nagdakdak noon pa na yun sa affidavit ko andyan. Ang mastermind, ang pinsan kong addict. politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. On interest? Pinakita na ni Zaldico yung ebidensya ng 18 Marines yung mga mali-maleta. Diba? At least si Zaldico umami na nag-deliver siya ng mali-maleta. Dineliver sa'yo. O paano kami maniniwala sa'yo? Ilaglag mo na si Bangag. Sa pangalanan mo na yung pinsan mong adictus. Huwag mo ilalabas yung sarili mo sa picture. Dahil hindi ka dito ligtas, tamba. So when the legal process is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. Oh, really? Diba? Anong demolition job? Dinidemolish nyo ang pera ng bayan. Kaya nagkaletse-letse ang mga tao ngayon magdadadakdak ka. Dahil hindi mo na-solve. Dahil si Lisa Tanas, si Lisa Tanas at si Bangag ay mas demonyo sa'yo? O pareho kayong demonyo? No comparison actually. Pare-pareho lang kayo. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. O sino yung others na yon? Ba't hindi mo banggitin? If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling Your name is already tarnished, Tamba. Kung gusto mo maniwala kami sa'yo, ilaglag mo lahat. everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wow! Other people's corruption. So wala siya ninakaw kahit piso? I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I No many things. Then speak up. Dami pang pabasa-basa eh. Dapat inimbita mo, nag-live ka lahat, video lahat ng attachment. Sabi ko nga kanina, naka-ready na. say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. O, di ilagay mo nga. O, depensa mo yung sarili mo. Paano mo madena yung mali-maleta? Okay na dineliver sa'yo according to Zaldico. Maglabas ka ng ebidensya. Maglabas ka kung sino ang mastermind. Kung lumalabas ka sa picture, kasi naniniwala naman kami na hindi talaga ikaw ang pinaka-mastermind, kundi si Bangag at si Liza Tanas, maglabas ka ng video, conversation, everything para paniwalaan ka namin. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way.
Do not stop where it is politically convenient. Ilabas mo na sa amin yung sworn statement mo. Ilabas mo na yung sworn statement mo dito ngayon. I-post mo dyan sa face, social media nang malaman namin kung maniniwala kami sa iyo. Huwag mo nang utusan ng ombudsman. Dahil kung nakalagay si Bangag doon at si Satanas o kung sino pa o si Sandro, hindi nila ilalabas yun. Ikaw na ang maglabas. Not only, sabi mo, you defend yourself, di ba, in public. Then, i-expose mo sila in public. Para maniwala kami sa iyo, tamba. Para matapos na itong kahibangan ng pinsan mong Bangag at maubos na rin kayo lahat. Di ba? Burahin namin kayo sa lipunang ito. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter. Susunod yan po, tangin ng Maremolya na yan. Yung anak nga niya eh. Di ba? Nahuli nagpadala ng kush, ng pang Bangag. Ano expect mo kay Remulla? Ba't naman kayo maniwala sa'yo, by the way? And it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat. Alright, maraming salamat daw, mga palangga. Teka lang, ayusin natin yung hair natin para bongga. So what do you think? Okay? Maniniwala ba kayo kay Tambaluslos? Ano ang nakikita nyo sa kanyang state? Pinaliwanag about the, what do you call that? Yung proseso sa budget, may deliberation, chuchu-chuchu, di ba? So ngayon, sinasabi niya na hindi lang isang tao ang nagdedesisyon, di ba? Nakasalalay ito sa executive, ganyan-ganyan. Ako naman, ang nakikita ko dito, talagang nagkakaletse-letse na sila sa loob dito. Okay? Nag-aaway na sila. Kaya ang nakikita ko dito, baka ang bubugbugin nito talaga si Liza Tanas. Or, pero hindi pwede si Liza Tanas. Alam na natin na si Liza Tanas ang mastermind. 'Di ba? Kasi ang pinaka-highlight or juice ng kanyang statement, mga kababayan, na iniiwas na yung kanyang sarili na hindi siya nag-conspire, hindi siya plunderer, 'di ba? So, yung piniframe niya sa atin na dapat, ang managot hindi siya dahil hindi siya ang mastermind. Ang may accountability yung executive, which is yung kanyang pinsang Bangag. 'Di ba? Sinasabi niya yung tungkol sa yung proseso sa Congress, 'di ba? Na talagang siya ay malinis at ang nag-execute ng budget ay hindi isang tao lang, kundi yung executive department nga daw. At pinapaliwanag niya na ang ginagawa, mga kababayan, ang ginagawa sa kanya, pinangalanan siya, like Zaldico, ay pinopolitika siya, theatrical daw, chuchu-chuchu. Pina-explain niya na ang culprit ay yung gumagawa ng budget proposal, which is yung executive department na sinasabi nga niya. Then explain niya, legislature o sa Senado, Kongreso, di ba? Yung nag-a-approve, diniin niya si Zaldico at itong si Escudero. 'Di ba? At ang nag-finalize ng budget, which is true, ay si Bangag. Ngayon, kahit na-explain niya about that, which is understandable, alam na natin yan, mga kababayan, ang question dito, alam mo, Tambaluslos, kung sino ang mastermind. Bakit kailangan mo pang magpaligoy-ligoy pa? 'Di ba? Pinaliwanag na yan, nakita namin yung budget insertion, mga kickbacks. Totoo na hindi lang isang tao ang pwede mag-decide dyan. Nagsabuatan nga kayo, di ba? Kaya nga tinawag dyan ni Attorney Vic ng buy scam. Di ba? Yung 2024, 2024 budget, 2025, lahat, yung buy scam na nag-trending, na nagsabuatan ang bicameral committee. Ang Senado, ang Kongreso, para maghati-hati kayo sa inyong mga kickbacks. Kaya may inilabas na mga male-maleta. So dito, mga kababayan, ang dami na natin narinig mga explanation, budget insertions, Attorney Glenn Chong, sino pa ba? Attorney Ungab, even Pangulong Duterte, nung bago pa nila kinidnap. Di ba? So ngayon, ang gusto niyang dito, ang gusto niyang explain sa taong bayan na wala siyang participation. Na hindi siya nag-conspire, hindi siya nakipagsabuatan,
'Di ba? Sabi nga niya, inaalaw niya yung kanyang mga staff na i-present sa taong bayan yung mga mga projects niya, flood control project, na ito ay walang anomalya. Ngayon, ang pinaka-gist o pinaka-substance talaga dito ay yung pagiging mastermind daw. Hindi daw siya ang mastermind, mga palangga. Kaya nga sabi ko nga, ibuhos mo na. Okay? Ibuhos mo na. Ilabas mo na si Bangag. Dahil sabi mo, ididepensa mo yung sarili mo sa publiko. Pero ka naging mastermind? Ilabas mo ng todong-todo. Huwag mo na pahirapan ng bayan dahil you seem like, parang mabait-baitan, basa-basa ka ng iyong script, ganyan-ganyan, na sinasabi mo na sinisira ka lang, yung reputation mo, da-da-da-da-da. 'Di ba? Wala kang kinalaman. Isa kang malinis. Tapos, ganyan ang eksena mo. Ilabas mo, itodo mo na si Sandro Marcos. 'Di ba? Itodo mo na si Bangag Jr. Well, si Bangag Jr. na dapat talaga matanggal yan. Dahil yan ay protector sa tunay na, both Zatanas and Bangag, 'di ba? Ay mastermind talaga ng pagnanakaw. Iyan ang in-expose ko. Only Maharlika na nag-start niyan. 'Di ba? Kaya tayo nakasuhan, kinasuhan tayo, pinadalan tayo ng assassins ni Liza Tanas. Ako ang unang nag-expose lahat ng pagnanakaw ni Satanas. Smuggling, hoarding, bigas, asukal, lahat na. 'Di ba? Ano pa, sibuyas, lahat ng mga kaputahan na paghihirap niyan, tambalos-los. Hindi kami maniniwala sa iyo na ikaw ay malinis at ipapasa mo sa executive. Maniniwala kami na totoo yung iba mong sinasabi kung ilabas mo ang mga pictures, videos, conversation for sure, na ikaw ay inatasan ni Liza Tanas, ni Bangag, na nakawin ang bilyon-bilyong pera at paghati-hatian nyo through maleta gang o maleta sindikato. So paano kaya ipagtatanggol na naman bukas ito ni Clarissa Tarataracolasa, ang kanyang among Bangag dito sa statement mo? Although, hindi pa kumbinsido ang tao dahil very generic eh. Yung paliwanag mo, it's about the process of the BICAM legislative bicameral deliberation, eklabush, hindi lang isang tao, nye, eklabush, di ba? Sabihin mo, ang partisipasyon ng pinsan mong adictus, ng pamangkin mong si Sandra Tararat, di ba? Huwag mong ilabas ang picture, ang sarili mo dito. Alright? Hindi si Escudero lang, although ayan ngayon, no wonder, di ba? Nakakasuhan din si Escudero. Yan ang drama ngayon ng ombudsman, ng Bangag administration. Kasi nakikita na nila alam nila yan, nag-uusap-usap din sila behind the scene na baka mag-aklas na rin si Escudero. Baka meron siyang, may ilalabas yan, si Escudero. Okay? May ilalabas yan. Sasabihin kung sino nag-utos sa kanya. Anong utos ni Liza Satanas sa kanya? Di ba ginawa siyang waiter ni Liza Satanas? Yung hinablot ni Liza Satanas yung champagne. Di ba? Anong inutos ni Satanas? Anong inutos ni Bangag? Diba? And si Zaldico, I think mukhang they're not in good terms, no? I don't know. I hope it's a drama. Pero nga, sabi ko nga, nung nasa Austria ako, na naginip ako, sinabi talaga ni Zaldico yun sa panaginip ko na magsasalita na itong si Tambalos. Di ba kanina nagbablog tayo, hindi pa natin alam tong video na ito? Naalala ninyo? Kinukwento ko yung panaginip ko, tapos biglang naging breaking news at ito na nga, kasi nung pinanood natin, short lang, in-splice pa ng mainstream media, hindi buo yung paliwanag. 'Di ba? So, ako nakikita ko dito talaga, defensive to si Tamba. Gusto niya ilabas. Very napakasimple. Pag inanalyze mo yung kanyang video, inilalabas na yung kanyang sarili dito sa pagnanakaw. 'Di ba? Very offensive to, mga palangga. 'Di ba? Very offensive. Kumbaga sa basketball, 'di ba? Ano lang siya ng 'di ba? Offensive nga. Tama ba? Or defensive. Offensive, defensive. So ngayon mga kababayan, nakikita mo dito na sasabihin niya, kailangan imbestigahan, Wala nang kwentang mag-imbestiga dyan, Tamba. Ibuhos mo na, nag-video-video ka na, ilabas mo na lahat ng ebidensya mo. At nang makita ng taong bayan, at baka lahat ng milyong-milyong Pilipinay sumugod na dyan sa kalsada at magsalita na at matuluyan na yung pinsan mong adictus. Maawa ka, tambaluslos. Pero wala naman talaga kayong awa sa bayan. And I hope these generals, kayong mga nag-resign, si Anyo, Traidor, si Galvez,
Alam ninyo, sabi ko nga kanina mga kababayan, isang tao lang ang nagpapatakbo. Okay? Ang demonyo, itong hayop na to. Yan ang Satanas. 'Di ba? Demonia Lisa. Alright? Yang hayop na yan ang nagpapatakbo. Hindi ako nagkamali sa inyo. Ngayon, sabi ko nga, ikaw tamba, ilabas mo lahat ng ebidensya mo. Wala na kami pag-asa dyan sa ombudsman na yan. Huwag ka na mag-emote-emote na kailangan gawin ng ombudsman yung tama, ganyan-ganyan, ang tamang investigation, process, at kung ano-ano pa. Walang ilalabas siya ng mga record-record. We don't know kung ano nakalagay sa sworn statement mo. Unless na idaldal mo. 'Di ba? Idaldal mo na dito sa social media. Dahil sinasabi mo naman, nalalabanan mo, ididepensa mo yung sarili mo. 'Di ba? Paano mo ididepensa yung sarili mo? Hindi pwedeng basa-basa ng script. Maglagbas ka ng ebidensya, boses ni Satanas, boses ni Bangag. Kung may orgihan dyan, singutan dyan, habang ang maleta ay hinihigaan ni Bangag. 'Di ba? Habang tinatransport ninyo ang pera ng bayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano sinasabi mong ginagawa kang fall guy? Kung gusto mong maniwala kami sa'yo, maglabas ka ng ebidensya. Ngayon hindi natin alam mga palangga. I mean, hindi natin alam baka may hawak talaga siya. 'Di ba? Baka may hawak siya. Pero ito na yun, naglalaglagan na sila. Sino mag-aakala na yung pamilyang itong mga ganid, Araneta Romualdez Marcos, 'di ba si Amy, inamin na yung kanyang kapatid ay adictos, ay magkakaganito. Kasi out of greed. Sobrang ganid sa pera ng bayan. Sabi ko nga sige magnakaw kayo, which is 10%, 20%. And yung 80% pwede ba? Itira nyo naman sa bayan natin. Pero mga putang ina, gustong ubusin lahat. Ang pagnanakaw, 99.9%. O, sabi mo ng 90%. Siyempre, yung iba, yung pangsweldo sa mga tao, sa mga government officials, di ba? Yan, medyo, hindi pa nila tuluyan ninanakaw. Pero yung budget, ang utang natin, ang laki, hindi naman nababayaran ng principal, mga interest lang kasi ang principal binubulsa. Pinambibili nyo ng rancho sa Espanya, pinambibili ng mga bahay sa Amerika, Europa, di ba? So ngayon, you talk about about yung concern mo sa public, tamba. Paano kami maniniwala sa iyo? Ang pamilyang Romualdez Marcos ay nakaakibat, nakasama na ang Araneta ngayon sa pagnanakaw. Sa sinapupunan ka pa lang. I don't know, 'di ba? Ilang taon ka ba noon? Nung panahon ni Marcos Sr. Nasa pinapupunan ka pa lang, ang tatay mo. Okay, ay kumakamal na kayo sa pera ng bayan. Yung mga buto nyo, yung mga nananalaytay sa dugo nyo, pati sa mga juto nyo, bawat ugat na tumatayo dyan, kung tumatayo pa yan, ay galing sa pera ng bayan. Bawat butil na nilalamon yung mga putang ina kayo. Ilang farmers ang mga namamatay dahil kulang sa pagpapagamot. Namamatay dahil wala nang maitanim, nagutom na dahil nalubog na sa utang. Hindi nyo mabigyan ng pautang, zero interest ang mga farmers para maging self-sufficient sana tayo. Inubos na lahat. Mga yawa kayo, airplane here, 'di ba? Airplane there, chopper here. Bili kayo ng property, kung ano-ano, mga polo-polo, mga event-event ng mga anak mo nag-aaral sa mga matataas na universidad. Saan kayo kumukuha ng perang mga hayop kayo? Then you talk about simpatya namin sa public, ilaglag mo si Bangag. Bago kami maniwala sa'yo, alam ko nagkakaletse-letse na kayo dahil sinabi yan ni Zaldico sa panaginip ko. Okay? Gusto mo mag-reach out kay Sarah, ibuhos mo. At hindi ka pwedeng mawala sa picture nito. Nagsabwatan kayong lahat. Hindi mo pwedeng i-deny na you're not involved dahil yung implementation is from the executive, choo-choo. The decision making is between from the lower house and the upper house, the Bicam Chuba-Chucho decision, di ba? Hindi po pwedeng ganun. Tell it to the Marines, sabi nga ni Mariter. Hindi po pwede yung ganitong mga kadramahan. Di ba? Nadidepensa mo yung sarili mo. Ngayon, nakikita na lumuluwa na mga mali-maleta, ang mga chopper, ang mga dokumento. Kasi dokumento yan, yung ebidensya na pinapakita ni Attorney Baligod ng 18 Marines, mga kababayan. Maniniwala ba kayo? O what? Buong pamilya ng mga Marcos, sabi ni Marie, ay dapat nga, sabi ko nga, gawin na silang bopis. Right? Sana ilaglag natin tambi ng tuluyan si Bangag. So nakikita ko talaga dyan,
Well, to sum up, nilalabas niya yung sarili niya sa picture na wala siyang kinalaman. Naniniwala ba kayo? Basa nga tayo ng comment. Ha? Pero ang nakikita na natin, the end, and now, the end is near. The final curtain. Sabi ni Joey Alexis, di ba? At siya mismo ang pinuno ng pagpapa-impeach kay VP Sara. Exactly. Umamin ka. Not only si Tambalusos, kasi sanib puwersa yan sila, si Lisa Tanas. Dahil di ba si Lisa Tanas, itong hayop na ito, yan o, na ang laki ng inggit niyan kay Inday Sara. Ikaw, Jutang Jenemes ka, kahit bihisan ka pa ng ginto at diamond, di ba? Diamante, okay? Mukha ka pa ring uraro na nabubulok, di ba? Mukha kang na-overdose ng ampalaya, tignan mo. Nakita mo yung tsura niya, mukhang na-overdose ng ampalayang putang na masyadong bitter tong kidnapper na to. Di ba, ang tagal ko na sinasabi nito na kidnapper ito. That's defamatory yan. Oh, bakit di ako kinasuhan yan? Kidnapper yung putang ina niyan. May hawak ako ebidensya dyan. Pinakidnap ang dalawang minor de edad sa 30s. Ayan, sa mga unang expose ko sa inyo. Andun, si Sheena, kausap ko ng isang araw. Palangga, take care. Oh, nilalabanan pa rin niya ang pagigipit ng kasabwat nito sa mga flood control na yan. Ikaw, Lisa, putang ina mo. Ha? Mabubulok ang hayop ka. May tinga ka pa. Wala kang kaklas-klas. Sabi nga na, you can't buy class. Once a bangag. Okay? Once pirot. Okay? Sorry dun sa tunay, sa mga, may kapansanan talaga. Pero kasi ito, pinirot lang talaga siya. Malapit ka ng putang ina ka. Hayop ka. Baka mabasag sa cellphone ko. Hayop ka. Sampalin ko kaya ito. Oh my God. The old hag, really like an old prune. Oh, sabi ni Risa Dillon. Di ba? Mga palangga, ano nakikita nyo? Palabas lang ba ito ni Tambaluslos? Hindi tayo maniniwala doon habang walang, maglabas ka Tambaluslos ng bilat ni Lisa, maniniwala kami sa'yo. Yung orgia nila, una mong ilabas yun. Kasi may hawak din si Tamba eh. Laparoon ka ni Glenchong, ako na lalaparo sa'yo. Pumirot na mata mo. Di ba? Buisit. So, nakikita natin dito, ang nakikita ko dyan, palangga, ay mga kababayan, tingnan natin. Okay? Ang nakikita ko dito, hindi na to aabutin si Bangag. Ba? Hindi na siya aabutin ng 2028. It's either mamatay na siya, alright? Or, lalabas na mga ebidensya. Si Saldi ko may alam pa yan. Saldi, ayun na, ilabas mo na. Lahat na itodo mo na, wag na nang patumpik-tumpik pa. Alright? Wag ka na magpatumpik-tumpik pa, ibuhos mo na lahat. Yes, sa mga yan sa buwatan, nakidnapin si PRRD. Yan, isa pa, ilabas mo. Kung sino ang punot-budol nagpakidnap kay PRRD. Mga putang ina to mga to. Dapat talaga mawawakasan na to mga hayop na to eh. Kaya talagang pag ako in-appoint ni Inday dun sa Department of Gurgur, unahin ko to eh. Asa na yun? Ay, wala na. Unahin ko tong yawa na ito. Okay? Ang inang mukha yan. Hayop. Di ba? Dali lang. Nasaan na yung mukha niya? Tara ng mukha yan. Puro maleta po. Ay, mukhang tubol ang putang ina. Salot sa bayan. O, teka lang, meron tayong breaking news. Dali lang. Ayan, syempre. Galing sa ating mga anek. So, mamaya sabi ko, nagpa-vlog ako. Anyway, mga palangga, anong gusto mo? Tambababoy. So, ito nga, ang ano natin, itong deal natin kay Martin, hindi naman kayo naniwala. Ibagsak niya na tong bangag na to. Pero alam mo, ang nakikita natin dito, kasi sunod-sunod yung, yung pag-resign ng mga appointees niya, katulad ni Galvez, ni Anyo. So, pag may mga magre-resign pa dyan ng mga mga in-appoint niya, sana sabay-sabay na kayo mag-resign, mga hayop kayo, maawa kayo. 'Di ba? Kasi isa lang ang nagpapatakbo sa kanila eh. Alam mo yun, ito lang tong butod na to, yung amoy tubo, yung mukhang to, ang pangit talaga niya, my God, kadiri, ang putang ina. Tao ba yan? My God, ang tangin ng mukha yan, ang sarap talaga gawing sisig, Kasi pakain sa mga asong ulol. Marami po mga Pilipino ang nagdadasal na sinagutan ng Diyos. Diyos na.
tadhana na ang gumagawa ng paraan. 'Di ba? Sabi gano'n, baka dina-divert na. Well, pwede talaga lahat smoke screen ito. Sinabi ko naman sa inyo na drama-drama ito. Kaya dapat ilabas na ni Tambaloslos kung ano yung ebidensya niya. Pero kung dak-dak-dak-dak lang, ganyan-ganyan, wala siyang maipakita katulad kay Zaldico, alam na natin kung anong gusto niya. 'Di ba? Alam na natin na gusto niya lang nga talagang ilabas sa picture yung sarili niya. Kasi niya pinapalangan, executive department, da. Kung may alam ka, na alam mo na si Bangag talaga. Hindi kung may alam ka, alam talaga niya. Bakit hindi mo pa sabihin? Bakit ang dami pang patumpik-tumpik pa? Right? Mag-ina ba sila ni Jam, sabi ni Vance Vlog? Pangit yun eh, no? Pangit yung mga yun. Yung isang yun, mukhang uraro. Anyway, hayaan mo na yun. Mag-focus tayo dito sa mga, sabi ni Baliwa, hindi lang si Bangag, si Tamba ang dapat sisihin kung bakit hindi lang si Bangag, si Tamba ang dapat sisihin kung bakit nagkakaganito ang bansa natin. Wala silang pakialam. Ang dapat sisihin natin ang mga active AFP, PNP. Wala silang paki sa taong bayan. Yun ang nga sinasabi ko. Kaya nga, ang sinusunod nila, kahit alam nila na pinagnanakawan tayo, well, nakakinabang sila ng maleta eh. Kaya sabi ko, it's not about chain of command eh. Di ba? Di ba ganun naman sa gobyerno? Kahit alam mong demonyo yung presidente or may something na ginagawa, di ba? Hindi, kailangan chain of command. It's not chain of command anymore. It's chain of bangag. Di ba? Chain of addictus na pinapayagan nila. Tama ka, baliw, okay? Na hinahayaan nila. Alright? Na ubusin ang dugo ninyo. Na mamatay kayo sa gutom, matay kayo sa init, lahat na nabanggit na natin yan. So ngayon, itong mga active AFP, PNP na ito, stop that BS chain of bangag. Ipagtanggol nyo ang Pilipino. Nasabi ko na